Mga ka-agri, last week ay tinapok natin sa ating programa ang paglulunsad ng programang Special Area for Agricultural Development o SAAD sa North Cotabato. Ang SAAD, mga ka-agri, ay isang estratehiya ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Manny Piñol na mabigyan ng oportunidad ang 10 priority provinces na mapababa ang kanilang poverty incidence rates. Tinatayang nasa 100 milyong pisong halaga ng mga proyektong pangkabuhayan ang inisyal na inilaan ng DA sa bawat lalawigang sakop ng programa. Kaliwat ka ng display ng samut-saring prutas tulad ng durian, rambutan, lanzones at mangosteen. Yan ang kasalukuyang mukha ng lungsod ng Kidapawan sa mga panahong ito dahil formal na ngang nagsimula ang kasadya sa Timpupo 2016. Ang Timpupo, mga ka-agri, ay isang salitang Bisaya na nangangahulugang harvest o pag-aani. At kahit na isa ang Kidapawan City sa naapektuhan ng El Nino nitong nakarang taon, hanggang sa unang quarter ng 2016 ay naging maganda pa rin ang produksyon ng prutas sa lugar. At ngayong buwan nga ng Agosto ay muling pinagdiriwang ng City of Fruits and Highland Springs ang kapistaang ito upang magbigay pugay at magpasalamat sa kanilang masaganang ani. Happy Timpupo Festival, mga ka-agri! Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang ay na-feature natin itong Timpupo Festival sa ating programa last year. And this year, we are here again to celebrate the bountiful harvest of our fruit growers here in Kidapawan City. And according sa ating LGU officials, mas magarbo ang ating selebrasyon ngayong taon dahil mas maraming aktibidad ang kanilang inihanda. Besides that, mas magarbo ang ating selebrasyon dahil makakasama natin si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol. Talagang hindi pinalampas ni Agriculture Secretary ang selebrasyon ngayong taon. And take note, mga ka-agri, may bitbit siyang mga regalo para sa lahat ng mga Kidapawenyos. And maliban po sa Timpupo Festival, narito pa po ang mga kwentong kasing tamis at kasing sarap ng prutas. Mga ka-agri, at the sidelines ng Timpupo sa Kasadya 2016 sa Kidapawan City ay pinagkaloob ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang nasa 14.8 milyong pisong halaga ng mga proyekto. Sino-sino kaya ang mga naging recipients ng mga ito? Tutukan sa ating Agri Balitaan. Mga ka-agri, may kilala po ba kayong mayroong unsettled account sa Kedan Corporation o Kedancor? Kung meron po, sabihan niyo sila, mga ka-agri, na mayroong amnesty program ang Kedancor na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makabayad ng kanilang mga utang. Alamin kung paano sa ating Agri Talakayan. Mga ka-agri, naghahanap pa kayo ng isang proyektong maaaring mapagkakakitaan? Malay ninyo na ang paggawa na pala ng iba't ibang crafts mula sa corn husk ang nagbabagay sa inyo. Yan ang handog namin sa panibagong edisyon ng Agri Techno. Alam ko, excited na kayo, mga ka-agri, kaya narito na po ang ating isang oras sa programa ang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Carlene Collado. Kaya mula rito sa City of Fruits and Highland Springs, Kidapawan City, sabay-sabay din po natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Soxergen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin
para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Be part of the Be Responsible's Brown for Good Challenge. Order brown rice from your favorite restaurants. Take a photo, post it on Facebook or Instagram with the hashtag Brown for Good. Challenge your friends to do the same by tagging them. At sa bawat post mo, magbibigay ang Department of Agriculture ng brown rice sa ating mga kapuspalad na kababayan. Mas healthy nga na, nakakatulong ka pa. Be responsible. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, Agriculture Secretary Emmanuel Piñol nagsilbing guest speaker sa pagbubukas ng kasadya sa Timpupo ng Kidapawan City. Ang makulay at masayang opening program ng kapistahan, tutukan. Nasa 14.8 milyong pisong halaga ng mga proyekto ipinagaloob ng DA sa mga farmer group at local government unit sa North Cotabato. Daan-daang fruit growers at iba pang industry stakeholders dumalo sa Fruit Congress sa Kidapawan City. At mga lokal na pamahalaan sa North Cotabato sumailalim sa orientation tungkol sa Philippine Rural Development Project. At upang ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Mga ka-agri, narito na ang detalye ng ating mga balita ngayong linggo. Nagtipon-tipon ang mga fruit growers at iba pang industry players sa buong lalawigan ng North Cotabato para sa Fruit Congress na magkatuwang na pinangasiwaan ng Department of Agriculture 12 at Kidapawan City Local Government. Sa naturang pagtitipon ay hinimok ng mga fruit growers na subukin ang fruit processing upang makakuha ang mga ito ng mas malaking kita. Ang Fruit Congress ay ang jumpstart activity ng kasadya sa Timpupo ngayong taon. Mula sa Kidapawan City, Maki-Agribalita kay Nelly Escote, Ilana. Yes, mga kaibigan, nagtipon-tipon ang mga fruit growers ng North Cotabato at ng buong rehiyon dito sa Kidapawan City para sa Fruit Congress. Ito, mga kaibigan, ay may kaugnayan sa Timpupo Festival 2016 dito sa Kidapawan City. Ang Fruit Congress ay ang kick-off activity ng kasadya sa Timpupo 2016 na ipinagdiriwang ng Kidapawan City bilang pagpapasalamat sa masaganang ani ng iba't ibang prutas sa lungsod. Ito ay pinangasiwaan ng Department of Agriculture 12 katuwang ang City Local Government ng Kidapawan. Nagbigay rin ng suporta ang Philippine Chamber of Commerce Incorporated North Cotabato at iba pang government agencies. Ipinahayag ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista na ang pagdaraos ng Fruit Congress ay bahagi ng kampanya ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol na mabigyan ng nararapat na suporta ang mga fruit grower. Sana tapos na yung mga araw na tayo tawagin producer. Sana darating yung araw tayo tatawagin ng processor. Tayo tatawagin ng manufacturer. Ang nag-producer tayo, we're at the mercy of the market. Market forces. Pangarap din ng alkalde na makapag-export ang lungsod ng marang na isa na sa mga prutas na hitik sa probinsya ng North Cotabato. Our dream for this Fruit Congress, hopefully in the next how many years, with the assistance of all people in here and our good secretary, is we could now export our famous marang.
Hinimok din ng alkalde ang mga fruit grower na subukan ang pagpoproseso ng mga prutas gaya na lamang ng wines o canned fruits upang makaasa ang mga ito ng mas malaking kita. Anya, isa sa tanyag na fruit processor sa lungsod ay si Dr. Luz Tapusok. Do you know we already produce here in Inapawan, in the province of Cotabato, our wine by Ma'am Luz Tapusok, Mangosteen wine, including all the other wines, that's part of processing and adding value. So this is a challenge for all of us. Ako po, a fruit farmer din. Yung isang problema natin talaga mga Pilipino, ayaw natin magpailalim sa quality control, magsigit at buod-buod. And then we always remember what we plant is what we reap. Inilaha din ni Mayor Evangelista na handang-handa ang kanyang administrasyon na makipagtulungan sa DA at sa iba pang institusyon para sa paghahandog ng mga fruit processing projects sa mga fruit grower. The Fruit Congress would guide us. My Vice Mayor is here, my councilors are here, purposely to be partners. Ano ba ang pwede natin gawin in the future together? Hindi pwedeng kinapawan lang ito. Makilala, we have to involve Antipas and Arakan and President Ruas and all the other LGUs with the same endeavors. And I hope we could forge that alliance and come up with one wonderful fruit industry that would be sustainable for all of us. Samantala, kinilala naman ni DA12 OIC Regional Executive Director Carlene Collado ang mga fruit grower ng North Cotabato dahil sa kabila ng pagtama ng El Nino phenomenon hanggang sa unang quarter ng 2016 ay nakapagtamo pa rin ng magandang ani ng prutas. Amidst the adverse effects of climate change, fruit growers were able to hurdle the challenge. This year's harvest may not be as plentiful compared to the previous years, but we are still overwhelmed because of the good production performances beyond our expectations. Ibinahagi din ni Director Collado na ngayong 2016, nasa 204 milyong pisong halaga ang kabuang pondong inilaan para sa High Value Crops Development Program ng Region 12. This year, the High Value has a total budget of 204.6 million, which is intended for the development not only of the fruit industry, but also other high-value crops. Assistance packages for productivity enhancement, specifically to fruit industry, include the provision of seeds and planting materials and technical capabilities to combat major pests and diseases on fruits. Rest assured that we will continue to do more for the continuous surge of the fruit industry. Nag-uulat para sa Agritayo Soxargen. Ako si Nelly Escote Ilagan. Sa kaugnay na balita, nagkaroon ng mga panibagong kaalaman hinggil sa fruit industry ang mga dumalo sa Fruit Congress sa Kidapawan City noong August 19 na ibinahagi sa kanila ng ilang mga eksperto at mga matatagumpay na fruit grower processors. Ang iba pang highlights sa Fruit Congress tutukan sa Agribalita ni Christian Matuliano. Pagkatapos ng opening program ng Fruit Congress 2016 ay sunod-sunod ang naging presentasyon ng iba-ibang mahalagang tupiko na dapat malaman ng mga fruit grower at iba pang fruit industry stakeholders. Unang inilahad ni Dr. Jocelyn Torres ng High Value Crops Development Program ang kasalukuyang estado ng industriya ng prutas, lalong-lalo na ang priority fruits and other high value crops. Inulat din ito ang mga interbensyon na maaaring makuha ng mga high value crop farmer. Tinalakay naman ni Rebecca Buholtz ng Balindog Research and Experiment Station ang mechanics at proseso sa nursery accreditation. Ibinahagi rin ni Soxargen Banana Industry Council Chairman June Roque ang best practices at iba pang scientific technologies hinggil sa banana farming. Ipinakita rin ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang mga bagong makinang pansaka o post-harvest facilities at processing facilities na kasalukuyan ng ginagamit sa bansa ni Director Dionisio Alvindia. Inilahad naman ni Harold Celestial
ipinangaral ng Land Bank of the Philippines ang mga credit financing program para sa mga fruit grower at mga farmer cooperative. Bukod sa mga financing program, tinalakay naman ng Philippine Crop Insurance Corporation ang iba't ibang insurance programs na maaaring ma-avail ng mga magsasaka ng prutas. Nagbahagi rin ng kanilang success stories ang mga matatagumpay na fruit grower processors gaya ni Dr. Alfredo Villarico. Nagkaroon din ng open forum sa pagtatapos ng bawat plenary session. Nag-uulat para sa Agritayo Soxargen, ako si Christian Matuliano. Balitang kasadya sa Timpupo pa rin, mga kaagri, naging masaya ang formal na pagbubukas ng kasadya sa Timpupo 2016 sa lungsod ng Kidapawan noong August 20. Ang Timpupo ay isang taunang kapistahan bilang pasasalamat ng bawat Kidapawenyo sa kanilang masaganang ani ng mga prutas sa kabila ng pagtama ng El Nino sa rehiyon nitong mga nagdaang mga buwan. Tunghayan ang makulay na pagbubukas ng Timpupo 2016 sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Naging masaya ang formal opening ceremonies ng kasadya sa Timpupo 2016 ng Kidapawan City noong August 20 at tulad ng inaasahan, dinumog na ito ng mga Kidapawenyo at mga mamamayan ng North Cotabato at mga karatig lugar. Ang kasadya sa Timpupo ay isang taunang kapistahan na isinasagawa ng Kidapawan City Local Government bilang papuri at pasasalamat sa puong Maylika dahil sa kanilang masaganang ani sa kabila ng pabago-bagong klima. Espesyal ang naging pagbubukas ng Timpupo ngayong taon dahil si Agriculture Secretary Manny Piñol ang kanilang naging panauhing pandangal. Sa kanyang mensahe, inilahad ni Secretary Piñol ang mga direktiba sa kanya ni President Rodrigo Roa Duterte na kalingain at suportahan ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, dapat ipagmalaki ng bawat Mindanaon na sa kauna-unahang pagkakataon ay mayroong taga Mindanao na naging Pangulo ang bansa. Kalimtan nato ang politika kaniadto. Let us embrace one another as brothers and sisters because for the first time sa kasaysayan sa atong nasod, doon na kita'y presidente nga seryoso sa iyang trabaho. Isa-isang isinapubliko ng kalihim ang mga plano nito upang matulungan ang bawat magsasaka sa lahat ng sektor na umunlad ang kanilang pamumuhay. At isa na nga sa mga programang ito ang pagkakaroon ng livestock multiplier farms. To-organize ang tanang makuuma na gusto mag-participate ni nga programa o kamo magkinabangay. You will manage the multiplier farm. Pag anak sa baka, nga lalaki, ibutang sa fattening. Okay? Katayo. Pag babae, disperse. Okay? Hangtod sa ang tanan nga taga-Kidapawan na pamilya, maka-ambit niili o maka-participate sa atong livestock program. Bukod sa poultry at livestock, may good news din siya sa mga rice farmer dahil simula sa susunod na taon ay wala nang babayarang irrigation fees ang mga ito. Starting sa 2017, wala na ibayaran nga irrigation fee ang mga makuuma sa humay. Para naman sa mga rubber farmers, sinabi ng kalihim na makikipagpulong ito sa mga malalaking manufacturing company sa labas ng bansa upang mamuhunan ang mga ito at magtayo ng kumpanya sa lalawigan. Kay dunay usa ka kumpanya sa Finland, Black Donut Corporation. Black Donut, di ba? Ang tire ng mga Black Donut Corporation. It's a tire company. And they would like to tie up with the rubber farmers of North Cotabato and Mindanao para magtukod kita ang atong kawalingon nga tire factory, hand gloves factory, tanang kinahanglan og rubber. Kinahanglan alsahon kamo sa gobyerno ngadto sa level nga doon na kitay processing plant, doon na kitay manufacturing plant o kita mismo ang managtiya sa faktorya sa tire sa motorsiklo, tire sa bisikleta, tire sa kotse, tire sa pickup, tire sa truck. Samantala, sa panayam ng Agritayo Soxargen kay Mayor Joseph Evangelista, sinabi nito na ito ang pangalawang pagdiriwang ng Timpupo sa kanyang panunungkulan bilang alkalde. This is our second year. Maganda naman po ang harvest na yun. Pati yung kita natin ang cooperation ng ating, hindi ko na-expect na ganun kaganda ang cooperation at ang ganun ka-stable ang pagtingin ng from Kidapawan. Even as far as areas in Makilala and in other municipalities in Magtet, sinama namin dito for this celebration. Ibinahagi rin ng opisyal na sa susunod na taon ay mas palalawakin pa nila ang kapistahan sa pamamagitan ng pag-showcase ng iba pa nilang produkto gaya ng mga gulay. Next year, tinitignan natin expansion not only on fruits na. We will now look at, of course, local products, flowers,
and vegetables. Ipinahayag din ni Mayor Evangelista na masaya ito dahil taga North Cotabato ang naging DA Secretary. We're so happy. We're blessed tayo kasi alam naman natin si Secretary Manny is a farmer at heart. He knows what he's doing and alam niya sa ground. And may bonus tayo kasi he's from North Cotabato and then from Kidapawan. And may mga inputs din siya mga hiningi sa atin. Nakita natin kanina nung nag-speech siya, talagang alam niya ang ginagawa niya. Sa lahat po ng ating mga nanonood, imbitado po kayo sa Kidapawan. This is our second year na celebration ng Kasadya sa Timpupu. Ang dami pong naka-line up na activities. Ang culmination natin will be our attempt to break the World Guinness record on largest contingent for cha-cha-cha, synchronized dancing. We have to practice for 7 minutes. Imbitado po kayo. Nandyan po yung ating activities, our IP Day, we have our Tribal Day, where gusto kong ibalik yung kultura ng mga bata na hindi sa computer yung mga manobonood children natin, kundi nag-aaral doon sa how they play their traditional musical instruments. No, yung traditional hunting games nila. And even traditional food ng mga manobo. We try to bring it back. Not saying na hindi maganda yung computers for them, but I want culture and tradition to be preserved in this area. So, ibitado po lahat. Dito po tayo sa Kidapawan, safe po kayo rito. Mga ka-agri, kung gusto nyo magkaroon ng Kasadya sa Timpupu Fest experience, katulad na lamang ng pagbili at pagkain ng iba't ibang uri ng prutas, tulad na lamang ng durian, lanzones, rambutan at mangustin, ano pang hinihintay ninyo? Punta na kayo rito sa Kidapawan City. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxer Gen. Ako si Lito Mariano. At sumainyo ang unang yugto ng ating mga balita. Sa aming pagbabalik, higit sa 14.8 million pesos na halaga ng mga proyekto inihandog ni Secretary Manny Piñol sa mga benepisyaryo sa pagbubukas ng Kasadya sa Timpupu 2016. Mga lokal na pamahalaan sa North Cotabato sumailalim sa orientation tungkol sa Philippine Rural Development Project. Mga ka-agri, huwag niyong palalampasin ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang bahagi ng ating Agri Balitaan. Dito lang sa Agri Tayo Soxer Gen. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong katao ang pinagkikitaan ng pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, naging tampok din sa Kasadya sa Timpupu 2016 ang pag-turnover ng Department of Agriculture ng nasa 14.8 million pesos na halaga ng mga proyekto sa iba't ibang farmer group recipients at LGUs. Sino-sino kaya mga masuswerteng benepisyaryo ng mga proyektong ito? Tunghayan sa Agri-Balita ni Edgar Alan Pasaol. Pagkatapos ng kanyang talumpati sa pagbubukas ng Kasadya sa Timpupu 2016, ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pag-turnover ng nasa 14.8 milyong pisong halaga
ng mga proyekto sa mga grupo ng mga magsasaka at mga gobyernong lokal sa North Cotabato. Mula sa rice program, nasa 5.7 milyong pisong halaga ng mga gamit pansaka gaya ng isang collapsible dryer, 20 knapsack sprayers, 10 shallow tube wells, 2 floating tillers, 2 hand tractor with implements, 4 na rice thresher, isang rice combine harvester, isang 4-wheel drive tractor at 1,000 bags ng urea fertilizer ang tinanggap ng mga benepisyaryo. Handog naman ng corn program ang higit sa 7.6 milyong pisong halaga ng mga proyekto na kinabibilangan ng 2 4-wheel drive tractors para sa kamoting kahoy, isang 4-wheel drive tractor para sa mais at 300 bags ng open pollinated variety corn seeds. Ang recipients ng naturang mga makinarya at gamit pansaka ay nagmula sa bayan ng Tulunan, Alyosan, Mlang at Kidapawan City. Samantala, nasa 50 plastic crates naman ang ibinigay ng High Value Crops Development Program para sa bayan ng Mlang. Ang livestock program naman ay namahagi ng tigda 20 heads ng heifer at tigda 2 bulls para sa Kidapawan City at Alyosan. Bukod sa mga naturang proyekto, mismong si Secretary Piñol din ang nag-turnover ng brand new laptop para kay Geraldine Canto Mayor na siyang nanalo bilang Agri Talino Year 3 Champion. Si Canto Mayor ay estudyante ng Pentil High School ng bayan ng Alyosan na namukod-tangi sa Pioneering Agri-Base Quiz B ng DA12. Matapos ang turnover ng mga agri-assistants ay pinangunahan ng kalihim ang pagbubukas ng trade fair at exhibit area at naglibot din ito sa iba't ibang stalls kung saan makikita ang mga produkto sa lungsod. Siyempre, hindi pinalampas ng kalihim ang pagtikim sa iba't ibang prutas na siyang pangunahing produkto ng Kidapawan City. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sargent. Ako si Edgar Alan Pasaol. Sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Carlene Collado, tinipon ng Regional Project Coordination Office 12 ng Philippine Rural Development Project ang 17 munisipyo at isang lungsod ng lalawigan ng Cotabato. Sa ginanap na PRDP orientation sa Kidapawan City noong 22 ng Agosto, binigyang diin ni Director Collado na aktibidad na ito ay isinagawa base sa naging mandato ng Secretary Emmanuel Piñol noong nakaraang linggo sa kanyang pagbisita sa rehiyon na bigyang impormasyong muli tungkol sa PRDP ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa naturang lalawigan. Present sinamlang Mayor Attorney Russell Abunado at Banisilan Mayor Jesus Alisasis, kasama rin ang iba pang mga lokal na opisyal na kinabibilangan ng mga sangguniang bayan members, municipal agriculturist, accountant, engineer at planning officer. Dumalo rin si Cotabato Provincial Agriculturist Engineer Eliseo Mangliwan. Sa orientation, ipinaliwanag ang kabuuan ng PRDP at ang bawat component ito upang maging gabay sa mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa nila ng mga project proposal. Ipinaliwanag din sa mga lokal na pamahalaan ng kanilang mga isusumiting mga proyekto ay nakabase sa kanilang mga priority commodities na nakapaloob sa kanilang Provincial Commodity Investment Plan o PCIP. Ang mga pangunahing commodity sa Cotabato ay ang mga sumusunod: rubber, coconut, organic rice, banana, coffee, cacao at oil palm. Sa ilalim ng Investments in Rural Enterprise and Agriculture and Fisheries Productivity o IRIP component ng PRDP, ang lalawigan ay mayroon ng approved sa project. Ito ay ang 14.9 million pesos rubber sheet processing and marketing project. Mayroon ding 2 proposed sub-project para ngayong taon ang lalawigan. Ang mga ito ay ang 5 million pesos at 2.5 million pesos organically grown rice projects. Nangunguna rin ang Cotabato sa mga proposed microenterprises sa buong rehiyon na mayroon ng 26 na proponent groups. Para naman sa Intensified Building Up of Infrastructure and Logistics for Development o I-Build component, ang Cotabato ay mayroon ng 4 na ongoing FMR sub-projects na nagkakalaga sa 112 million pesos at 5 pang sub-project kung saan ito ay nasa 132.3 million pesos. Ang PRDP orientation ay tiyak na masusundan pa para naman sa ibang lalawigan sa Rehiyon 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sargent. Ako si Carlices Aguilion. At sumainyo ang kalipunan ng ating mga balita sa panibagong edisyon ng ating programa. Diyan lamang kayo mga ka-agri, magbabalik pa ang Agri Tayo Soc Sargent.
Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Mga kaagri, abot langit ang pasasalamat ng mga magsasaka ng Barangay Mabini sa lungsod ng Coronadal dahil sa ngiting na idudulot sa kanila ng konstruksyon ng Farm to Market Road at box culvert na nagkakalaga sa 5 milyong piso na matatagpuan sa sitio Siok ng naturang barangay. Ito ay dahil sa hindi na sila nahihirapan sa pagpapalabas ng kanilang mga produkto na kung saan ay binabiyahe sa noon ay hindi madaan ng FMR. Nasa 67 hectares ng palayan ang nabebenepisyuhan ng proyekto, kasama na ang mga magsasaka ng mga produktong mais, kopra, kape at saging. Ayon kay Barangay Kagawad Jess Punzalan, hindi nila natiis ang hinaing ng maraming magsasaka na maipaayos ang nasabing kalsada. Kaya gumawa ang kanilang barangay council ng isang resolution na isinumite sa Department of Agriculture 12. Nung una yung nahirapan kasi yung mga farmers namin dito, so palagi na lang nagpunta sa barangay na kay kapitan na humingi ng dala, no? Kasi yung produkto doon sa kabila hindi makapagtawid ng mabuti kasi yung mayroon kaming suba, no? So ang council sa Barangay Mabini nagawa ng resolusyon, no? Ipinasa namin doon sa DA Region 12. Noong nakaraang taon nga ay naisakatuparan ang pagpapagawa ng proyekto. Ngunit nakita nilang may kulang pa. So ang concreting nga naka-program is 5 million, concreting sang FMR lang. So naghingi kami ng another resolution nga sa DA, sana bigyan kami ng box culvert, mag-divert ng cost ng project na ipakukuhan ang box culvert. So, mabuti naman at bumigay rin ng DA at saka yung unang ginawa is box culvert. Dahil sa konkretong FMR at box culvert, lubos ang pasasalamat ng opisyal at ng mga kapwa magsasaka ni Kagawad Punzalan. Nagpasalamat ba ng mga katauhan diri sa Purok Maligaya nga sa dugay man nilang handom, no, nga almost mga 50 katuig man nga sakripisyo nila, no, nga natrandom din ang ilang atuman nga ginahangyo nga matagaan man sila sang maayo nga dalan kag makuan man ang ilang box culvert sang suba ng may muan sang box culvert. Inilahad din ng opisyal na natulungan talaga ng malaki ng magandang kalsada ang pagpapababa sa trucking fee ng mga magsasaka at ang maayos na delivery ng mga produkto. Kung once ka mag-harvest sabi ang farmers, ang ilang trucking fee sa kabayo is 65 pesos per sacks ang bayad nila sa hauling fee nga mapagwa lang ang produkto. Tungod nga na ang diferensya tungod sa suba naton nga wala ma-develop nga wala ugid sila sang maayo nga dalan. Ang mga pandere ang mga facilities nila, mga treasure, mga kuliglig, no. So kung sa iba nagkakatumba tungod lang sa hindi pagpasaka naton kay mayroong kantil ba.
bigas, kanin. Isla ko, hugasan ko ang bugas, gusto niuwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Tiyan bes manada kanon eltan sayang kay takema di takedalang tustus. Sa pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta sa kama, nada kumida, specialmente con el canon. Sobra aton nga panguwa, pag busog na kitabi, mga bay, ano na to? Takaw-takaw na kami sa mata, pero ang amon na appetite, full na. Wala ginaubos, tapos ginaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway, amin biyak sa natur in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-agri, may utang po ba kayo sa Kedancor? Kung meron, makakabayad na po kayo dahil may good news po sa inyo ang Kedancor. Ngayong araw mga ka-agri ay makakasama po natin ang Kedancor 12 Assistant Regional Vice President na si Sir Albert Alcacid. Sir, magandang araw po and welcome po dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magandang araw sa iyo, Miss Nelma. Magandang araw din sa mga regular na listeners nyo dito sa programa natin sa Department of Agriculture. Kami ay nagpapasalamat dahil nabigyan din kami ng oras at pagkakataon na maipaliwanag ang aming programang Kedancor Amnesty Program dito sa inyong programa. Yes sir, meron pong amnesty program itong Kedancor na malaki po ang maitutulong sa ating mga ka-agri sir, ano? Na mayroon pong mga utang. Ano po ba itong Kedancor Amnesty Program? Ang Kedancor Amnesty Program Miss Nelma, ay isa sa mga programang pinapatupad namin para makatulong at maiayos ang kalagayan ng mga pagkakautang ng aming borrowers na hindi nagbabayad ng tama. Yes sir, paki-explain na rin po sa ating mga televiewers kung ano po ang layunin nitong QAP or Kedancor Amnesty Program. Meron tayong dalawang layunin para dito sa programang ito. Una ay i-encourage natin ang mga defaulting borrowers ng Kedancor na magbayad sa pamamagitan ng pag-offer ng mga soft na term ng loan at light na flexible repayment scheme. I'm sure interesado po yung ating mga televiewers kung sino-sino po ba ang pwedeng makasali dito sa ating programa. Ang pwedeng makasali dito sa ating programa ay yung mga principal borrowers na defaulting borrowers ng Kedancor at ang kanilang co-makers. Sir, paano po tayo makaka-avail nitong QAP? Okay, Miss Nelma, para maka-avail tayo sa programa ng Kedancor, gumawa lang sila ng sulat at ipasa ito sa aming opisina. Itong sulat na ito ay naka-address sa Regional Assistant Vice President ng Kedancor at para hindi na rin mahirapan, Miss Nelma, yung ating mga borrowers na magpo-participate dito, meron na rin kaming ready available na sulat na pipirmahan na lang nila, Naka-indicate doon sa sulat na yon na willing sila at interesado sila
participate sa Kidancor Amnesty Program. Para gawin po natin mas interesting po ito, no? Sir, paki-explain din po sa ating mga televiewers kung ano po yung mga benepisyo na makukuha natin dito sa Amnesty Program. Okay, Miss Nelma, no? Meron tayong dalawang benepisyo na makukuha dito sa pagpa-participate ng mga defaulting borrowers natin sa programang ito. Una, pagka nagbayad sila ng cash, no, or yung tinatawag namin na cash full settlement, sa automatic mawawala o matatanggal ang penalties at ang surcharges. Yung additional interest naman o yung tinatawag nating karagdagang interest ay bababa ng 75%, no? Mababawasan ng 75%. Kapag yung pangalawang benepisyo, kapag babayaran naman ito ng installment, automatic ulit na ang penalties, surcharges ay mawawala. Yung additional interest o karagdagang interest ay mababawasan ng 50%. At ang interest kapag in-extend natin ng 3 taon, no? Kasi babayaran nila ito sa loob ng 3 taon kapag installment. So kung dati nagbabayad sila ng 12 to 14%, magiging 6 to 8% na lang ang interest nito at depende kasi yan sa kanilang initial down payment. Ayan mga ka-agri, meron kayong different options para ma-settle ninyong inyong mga accounts sa Kidancor. Sa ikalawang bahagi ng ating agri-talakayan, pag-uusapan naman natin ang mga termino at mga polisiya at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa programa. Diyan lamang kayo mga ka-agri, magbabalik pa ang Agri Tayo Sock Sergeant. Paano nga ba maging listo? Sino ang dapat maging listo? Ako, ikaw, tayo at ang ating buong pamilya ay dapat na maging listo. Maagap. Ang pamilyang listo ay maagap kung alam nila ang mga karaniwang bagay na kailangang gawin bago dumating ang sakuna. Marunong magplano ang pamilyang listo. 2 o 3 beses sa isang buwan, kinaugalian na nila ang mag-usap tungkol sa kalamidad at makibalita kung mayroon mang paparating. Mayroon din silang e-balde o emergency balde. Ito ay naglalaman ng maliliit ngunit mahalagang bagay katulad ng mga dokumento at mga kagamitang makatutulong sa kaligtasan sa oras ng sakuna. Nakikiisa ang pamilyang listo sa mga gawaing pangkomunidad kagaya ng community evacuation drills. Inaalam nila kung paano tutugon si nanay, si tatay, si ate at si kuya, maging ang iba pang miyembro ng pamilya pagdating ng sakuna. May alam. Ang pamilyang listo ay may alam kung batid nila ang iba't ibang sakuna na maaaring maranasan nila sa kanilang lugar. Nalalaman din nila kung paano ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang mga karaniwang sakuna na nararanasan ng iyong pamilya sa inyong lugar? Ito ba ay bagyo, landslide, baha, storm surge o lindol? Narito ang ilan sa mga pangkaligtasang paraan na maaaring tandaan. Bagyo, ugaliing makinig sa radyo, manood ng TV, o magbasa sa internet at iba pang media channels na nag-aanunsyo tungkol sa public storm warning signals. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib kung mayroong banta ng bagyo. Huwag pumalaot o maglayag sa dagat kung may babala ng masamang panahon. Huwag subukang tumawid sa rumaragasang tubig ng ilog. Humanap ng mas ligtas na ruta o manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa humupa ang malakas na agos nito. Kapag mayroong banta ng bagyo, lumikas kung ipinag-uutos ito ng lokal na pamahalaan. Kung walang anunsyo ng paglikas, manatili lamang sa loob ng bahay kung malakas na ang hangin at ulan upang maging ligtas. Baha. Ilagay ang mga kable at koneksyon ng kuryente sa mas mataas na bahagi ng bahay. Siguruhin na walang bara ang inyong mga kanal upang hindi maging sanhi ng pagtaas ng tubig. Magtayo ng flood walls at sandbag kung kinakailangan. Iwasang magmaneho sa lugar na binabaha. Ang 2 talampakang taas ng umaagos na tubig ay maaaring magtangay ng sasakyan.
Huwag lumusong o maglaro sa baha dahil ito ay mapanganib. Maaari rin itong magdulot ng sakit dahil sa maruming tubig. Sunog. Alamin ang emergency exit sa inyong bahay o mga gusali. Ugaliing isara ang tangke ng gas panluto. Hugutin ang mga nakasaksak na appliances kung hindi ito ginagamit. Pag-aralan ang paggamit ng fire extinguishers. Ilagay ang mga numero ng telepono ng fire station sa lugar na madaling makita. Lindol. Alamin kung ang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang fault line. Magtalaga ng mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina. Gawin ang drop, cover, and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig. Siguraduhing ligtas nang lumabas ng bahay. Kung nasa labas na ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak. Bumalik lamang ng bahay kapag sinabi na ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Landslide. Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar. Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay at saan mang lugar na nagkaroon na ng landslide. Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte o ligtas na bahagi na malayo mula sa paparating na landslide. Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide, maging sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali. Storm surge at tsunami. Magtungo sa mataas na lugar kung may kapansin-pansin na pagtaas at pagbaba ng tubig. Huwag manirahan malapit sa dagat o sa mga lugar na no-build zones. Magtanim ng bakawan o magtayo ng seawall kung malapit ang bahay sa dagat. Alamin sa DRRM office ang warning signals sa inyong komunidad para sa tsunami at storm surge. Magkabit ng mga karatolang paalala o babala malapit sa delikadong parte ng dalampasigan. Ugaliing makinig sa balita ukol sa tsunami o storm surge. Handang-handa. Ang pamilyang handa ay alam ang ligtas na ruta na maaaring daanan kung kinakailangang lumikas at magtungo sa evacuation center. Kaya nilang tukuyin ang mga karaniwang panganib na nararanasan sa lugar at mga early warning systems kagaya ng mga sumusunod. May mga tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda. Nalalaman rin nila ang mga lugar na maaaring maging tagpuan ng buong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay sila dahil sa sakuna. Ang pamilya mo ba ay maagap, may alam, at handang-handa? Buksan na ang inyong gabay at mapa. Sabay-sabay tayong magplano at maging listo! Kasalukuyan pa rin kayo nakasubaybay sa Agri-Tayo Soc Sergeant at kasama pa rin natin si Cadet Corps 12 Assistant Regional Vice President Sir Albert Alcacid. Sir, ano ang mga termino, polisiyas at kondisyon ng ating programa? Para sa ating polisiya at iba pa, meron tayong ipapakover natin ang ating mga defaulting borrowers o yung mga borrowers natin na magpa-participate sa programang ito ng insurance. So ang tawag dito ay mortgage redemption insurance. Ang purpose nito na kung ano man ang masamang mangyari sa ating borrowers na hindi naman natin kagustuhan, ang insurance na ang magbabayad ng kanilang pagkakautang sa Kidancor. Pangalawa, meron tayong taxes na babayaran na requirement naman talaga ito sa ating gobyerno, no? At siyempre, yung benepisyo malaki na makukuha ng ating mga borrowers ay yung mga nakundon o mga nawala na penalties, surcharges, yung mga nabawas na additional interest. Yes, sir. So,
paki-explain na rin po sa ating mga televiewers kung ano po ba yung sakop ng programa. Ang sakop nitong programa nito ay yung mga borrowers ng Kidancor na hindi nakabayad pagdating ng maturity date. Yung mga borrowers din natin, o borrowers din ng Kidancor na dating nag-avail na ng rescheduling at restructuring, pero pagdating ng maturity date, hindi pa rin sila nakabayad. At yung huli, yung mga borrowers ng Kidancor na hindi pa rin napafailan ng kaso. Kasi meron tayong mga borrowers sa Kidancor dahil sa hindi pagbabayad, na-filean sila ng kaso. So yung mga na-filean na kaso, hindi na sila pwede mag-participate dito sa programa na ito. And sir, I'm sure interesado rin po yung ating mga tagapanood kung ano po or kailan magsisimula at magtatapos itong ating programa. Bali, ang ating Kidancor Amnesty Program ay nagumpisa ito noong March 1, 2015 at magtatapos naman ito sa February 28, 2017. Okay sir, bukod po sa Regional Office 12 na nasa Kidancor Building sa 34 Balagtas Street, tama po ba, Barangay Dajangas North, General Santos City, meron pa bang ibang opisina sir kung saan pwedeng makapunta ang mga kliyente na taga Coronadal City naman? From South Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao, maging yung mga taga Sarangani Province, Polomolok at General Santos City. Meron tayong tao na naka-assign dito sa parte ng Region 12 na bawat probinsya may naka-assign, no? So sa South Cotabato Province, ang tao natin naka-assign diyan ay nag-oopisina sa DE Regional Field Office 12 sa Carpenter Hill, Coronadal City. Samantalang ang ating tao naman na naka-assign sa Sultan Kudarat at Maguindanao, naka-base siya dun sa aming opisina sa Regional Office, number 34, Balagtas Street, Barangay Dajangas North, General Santos City. Pero 2 beses sa isang linggo, nasa Tacorong siya at Isulan dahil sila rin yung nag-handle ng collections natin at nagpa-process nitong amnesty program. At yung huli, yung tao natin na naka-assign ng General Santos City, probinsya ng Sarangani at Polomolok, naka-base siya sa office natin, sa regional office, sa number 34, Balagtas Street, Barangay Dajangas North, General Santos City. So, ayan, maliban sa inyong mga nabanggit, sino po ba ang pwedeng malapitan na empleyado po ng Kidancor kung gusto po nating mag-avail nitong program? Sino-sino po yung pwede nating malapitan na empleyado, sir? Gaya na nabanggit ko kanina, meron tayong 3 tao na naka-assign sa bawat probinsya ng parte ng Region 12. So, ang tawag sa kanila ay Provincial Collections and Remedial Management Officer. So, in short, PCRMO. So, ang PCRMO natin sa Sultan Kudarat, si Mercil Biray. So, gaya ng nabanggit ko kanina, 2 beses isang linggo, nasa Tacorong siya at Isulan. Pero pwede po rin natin silang makontak sa kanyang cellphone number, no? Banggitin ko lang dito, Miss Nelma, no? So, ang cellphone number ay 0917-900-9081. Ulitin ko po, no? Ang cellphone number, 0917-900-9081. Ang PCRMO natin naman na naka-assign sa probinsya ng South Cotabato na nag-office sa Department of Agriculture Regional Office 12 sa Carpenter Hill ay si Maricho Lim. Ang kanyang, pwede po siyang kontakin sa kanyang cellphone, no? Ang cellphone number niya 0918-908-6963. Ulitin ko po, ang kanyang cellphone po ay 0918-908-6963. At ang huli po, ang naka-assign po na PCRMO natin na pwede niyang kontakin na kung in case mag-participate kayo sa programang ito, na naka-assign sa Polomolok, probinsya ng Sarangani at General Santos City, si Susan
Cortejos. Ang kanyang cellphone number po ay 0999-318-8322. Ulitin ko po, no? Ang kanyang cellphone number ay 0999-318-8322. So yan mga ka-agri, lumapit o tawagan po ninyo ang mga point person na yan para ma-settle nyo na po ang inyong mga accounts sa Kedancor. Pero bago po tayo magtapos, Sir Albert, ang inyo pong mensahe sa ating mga televiewers. Unang-una, nagpapasalamat kami. Papasalamat ako in behalf of Kedancor Region 12, lalong-lalo na kay Ms. Nelma at sa Department of Agriculture, no, at sa programa nyo. Dahil sa pamamagitan ng inyong programa ay naipaliwanag namin at gusto rin namin maparating sa mga concerned na borrowers namin na meron kaming ganitong programa, no, yung amnesty program. Naipaliwanag naman kanina na kung paano, no, mag-a-avail at ano yung mga benepisyo na makukuha, lalong-lalo na dun sa condonation o na mawawala yung penalties at surcharges, no, at yung pagbaba ng additional interest at pagbibigay ng panibagong loan term. Kasi nabalitaan nga namin sa mga borrowers din namin, kaya ayaw nila magbayad ng kanilang utang sa Kedancor ay sa kadahilanan na nung nagpa-compute sila sa aming opisina ay nagdoblado, nagtriple o minsan talagang lumaki yung utang nila dahil sa penalties at surcharges na idinagdag. So sa pamamagitan ng amnesty program, pag nag-participate kayo, mawawala na yon, no, yung malaking naidagdag na yon na penalties at surcharges. So inuulit ko ulit, Ms. Nelma, nagpapasalamat kami sa inyong programa at siyempre mabuhay, no, yung dyan sa inyong programa at sa Department of Agriculture. Our pleasure. Salamat. Ayan, maraming salamat kay Kedancor 12 Assistant Regional Vice President Sir Albert Alcacids. Patuloy lang po kayong tumutok sa ating programa mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo, Sock Sergeant. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Good morning mga ka-agri! Welcome po muli dito sa inyong paboritong segment, ang Agri Techno. And today mga ka-agri ay matututo kayong gumawa ng wallet na gawa sa corn husk. At upang tulungan tayong gumawa nito mga ka-agri, makakasama natin today si Miss Marlene Bourbon ng LGU Banga Corn Husk Products. So I think ready na kayo mga ka-agri, kaya simulan na natin. Good morning, magandang umaga po sa inyo. Ngayon po, nandito tayo sa Banga Corn Husk Products para ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng mga materials o kaya gumawa ng mga finished products na gamit po ang corn husk. So, sa pag-uumpisa po natin, kukuha tayo ng husk mula sa bagong harvest na mga mais. Then, yung mga husk na po na ito po yung gagamitin natin na sa paggawa ng mga raw materials para sa gagawin nating finished product na bags, wallets, at iba-iba pa. Ang una ko pong ituturo ay ang paggawa ng braided na corn husk. So, sa paggawa po natin ng ganon, first, kukuha tayo ng malinis na husk, then gagawin natin siyang strip natin ng maliliit, gaya po nito. Pag makastrip na po tayo ng marami-rami,
saka po natin uumpisahan yung paggawa ng braided na corn husks. Kagaya po, nandito na po siya, then gagawa na po tayo ng braided na corn husks. Sa paggawa po nito, bali, ipa-flat lang po natin siya ng isa-isa, tapos kasi po yung mga corn husks po natin ay maiksi lang siya. So, maya-maya po, magdudugtong po tayo. Hanggang sa ito po ay hahaba na siya ng hahaba para po sa ganon, magawa na po natin siyang finished product. So, maliban po sa braided na husks, meron din tayong yung twine. Ito po yung twine. Ito po yung ginagamit natin pang base para makagawa po tayo ng isang finished product. So, ito na po siya. So, pag start po natin, gagamit tayo ng molder. Tapos, i-attach natin o tatalian natin yung molder kasama yung nagawa na nating base ng twine. Then, itatali natin siya para hindi siya makagalaw. So, pagtali po, gagamit po tayo ng mga rubber bands. Talian po natin siya magkabila at saka sa gitna para hindi talaga siya makagalaw-galaw. Ngayon naman po, umpisa na po natin ang paggawa ng wallet. So, sa wallet, gagamit tayo ng twine. Alternate lang po natin ang pag-weave nito. At saka paikot lang siya. Tuloy-tuloy lang po natin siyang ikot hanggang sa makaabot siya sa taas. Pag mga dito na po siya, ilalak na po natin siya para malagyan na natin siya ng zipper. At saka pwede rin tayo gumamit ng braided na may iba't ibang kulay kasi pwede rin tayong mag-dye gamit ang fabric dye para makuha natin kung anong yung gusto nating kulay. So, pag malapit na po siyang pag nasa taas na po siya, pwede na natin siyang ilak. At pag nailak na natin siya, magiging ganito na yung itsura niya. Magiging ganito na siya. Ito kasi ginamitan namin siya ng dye. Yung braided na ginamit dito, dinay namin sa ganitong color para At saka ito na po siya yung finished product niya. Mga ka-agri, sana po ay marami kayong natutunan sa ating episode ngayong araw. Para po sa dagdag na impormasyon, bisitahin lamang po ang Agri Tayo Stock Surgeon Facebook account. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, panibagong teknolohiya na naman ang inyong matutunan sa ating Agri Techno segment. Diyan lamang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Stock Surgeon. Be part of the Be Responsible's Brown for Good Challenge. Order brown rice from your favorite restaurants. Take a photo, post it on Facebook or Instagram with the hashtag Brown for Good. Challenge your friends to do the same by tagging them. At sa bawat post mo, magbibigay ang Department of Agriculture ng brown rice sa ating mga kapuspalad na kababayan. Mas healthy ka na, nakakatulong ka pa. Be responsible. Ayan mga ka-agri, tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan dito sa Timpupo Festival ng Kidapawan City. At sa lahat po na nanood ng ating episode ngayong araw, maraming salamat po. Kung nais nyo itong balikan, please visit our social media accounts. At gawin nyo na pong bahagi ng inyong Saturday habits ang panonood ng ating programa tuwing Sabado sa mga sumusunod na broadcast outlets.
ang mga istoryang dapat inyong abangan sa ating episode next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri ay antabayan ninyo ang ating special feature sa promosyon ng brown rice na isinusulong ngayon ng DA at ng PhilRice. Mga ka-agri, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo po rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Sorgeren.